Thank you, Brother Eric, sa ating morning devotion. Good morning po, mga kapatid. Morning po, blessed Thursday po sa atin. At tayo po ay magtutuloy sa ating pong Sunday School. And before we start, tayo po muna ay humiling lumapit sa trono ng biyaya ng ating Panginoon. Let us come to the Lord in prayer. Maraming Diyos na dakila ay makapangyarihan sa lahat. Truly Lord, we thank you and praise you Lord sa mga katotohanan na aming napakinggan. Thank you for the challenge and encouragement din sa amin na tumindig sa aming pinaniniwalaan na pananampalataya, which is walang iba kundi ang mga katuruan ng aming Panginoong Hesus at ang aming Panginoong Kristo mismo. Lord, salamat po dahil alam namin by standing firm sa faith na meron kami ay hindi kami nag-iisa, kasama ka namin. And we know dahil tunay na dadanas kami ng mga persecutions dahil ang Panginoon na aming sinusunod ay dumanas ng persecutions. Kaya naman, patatagin nyo ang aming pananampalataya through studying your words and prayer. Dalangin namin na kami bilang mga anak mo ay masumpungan mo nga na tumitindig at tapat na naglilingkod sa iyo. And so umagang ito, alam namin na sa aming mga ginagawa, labas sa biyaya mo, labas sa iyong pangunguna, wala po kaming magagawa, Panginoon. We are sinners na ang nais lamang ay ang maplis ang aming mga sarili. Kaya naman kung hindi kikilos ang banal na Espiritu sa puso at isip namin, ay magiging useless at self-centered ang aming pagsamba sa umagang ito. Kaya naman Lord, we ask your mercy, we ask your grace, we ask the Holy Spirit na siya ang pumagitna sa amin, siya ang kumilos sa buhay, sa puso't isip ng bawat isa upang aming mga pagsamba sa umagang ito ay tunay nga po na maging kalugod-lugod sa iyong harapan at maging means ang mga bagay na ito to transform our lives sa imahe ng aming Panginoong Kristo. Lord, sa aming pag-aaral, sa aming Sunday School, give us wisdom, Lord. Makita namin ano yung biblical na katuruan about sa pagpapastor and nasa church na nagpe-pray for pastor. Give us biblical grounds dito, Panginoon. And at the same time, ay ma-please ka namin sa ganitong klaseng paghahanda namin sa aming pong mga pinagdadaanan. And Lord, wala kaming ibang hangad kung hindi ang maging lingkod mo na namumuhay na sangayon sa inyong pong kalooban. Maraming salamat po, and we entrust to you lahat po ng mga bagay na ito. At dalangin ko po ito sa pangalan namin Panginoong Hesus. Amen. At tayo po ay magtutuloy sa ating pong pag-aaral about sa pastoral theology o mas tinawag natin na biblical understanding of leadership. So, balikan ko lang po yung ating pong mga napag-aralan. And again, review na lang po ito kaya sa ilan sa mga principles na mababanggit ko ay galing na sa mga napag-aralan natin. But bago po yun, again, nais ko magbigay ng credit sa ating mga pinukuha ang resources. Ang isa sa mga ginagamit natin ay yung libro po ni Alexander Strauch na Biblical Eldership. Siya yung nasa saan pa kayo? Sa kaliwa ninyo, yun yung nasa unahan. And then yung Reformed Bible Study ni Pastor Ramen, and some of our principles na ginagamit ay galing mismo sa kanyang pagtuturo about dito sa pastoral theology. And then yung On Being a Pastor ni Derek Prime, tsaka sino ba isa yan? Si Alistair Begg. So, yan yung mga ginagamit natin, and then yung panghuli ay yung 40 questions about pastoral ministry. So, salamat sa Panginoon dahil may mga ganito tayong mga ginagamit na mga resources para sa ating pong pag-aaral. Now, puntahan lang natin again yung sinabi ni Derek Prime sa kanyang libro. Sabi ni Derek Prime about pastoral theology, Christian leaders are essentially Christ-made.
While they possess natural abilities, it is the Holy Spirit who enables them to use them to the benefit of the church. He is Christ gives to them. Christ makes and provides leaders for His church. Leaders in other spheres may sometimes describe themselves as self-made or duly qualified because of examination passed, but not so Christian leaders. So again, sinasabi lang dito ni Derek Prime na ang leaders sa loob ng iglesia ay binibigay yan mismo ng ating Panginoon. Ang Panginoon ang nagbibigay ng mangunguna sa kanyang iglesia because it is His church, and therefore siya yung mangunguna para dito. Hindi ito out of skill. Hindi lang out of skill ang pagpapastor o pagiging leader sa loob ng iglesia. Ito ay panawagan, ito ay kalooban ng Panginoon na siya ay maging pastor ng isang iglesia. And last week, nakita natin yung dalawang bagay sa patungkol sa usapin ng leadership, which is yung pastoral call at saka yung pastoral work. Now, balikan lang natin saglit. Yung mga tanong na sinasagot natin sa usapin ng pagpapastor, paano ba natin malalaman na ang isang tao ay tinawag, o paano ba malalaman ng iglesia na talagang ang tao na ito ay tinawag sa pagmiministeryo. So, nagbigay tayo ng mga elemento sa pagtawag ng ministeryo. At ano nga yung tatlong yon? God, man, and church. Yan yung tatlong elemento. Bawal magkulang, bawal magdagdag. Yan lang yung tatlong elemento na binigay ng Panginoon sa kanyang salita para masigurado natin na ang taong yon ay tinatawag sa ministeryo. Sinabi natin ng Diyos. Ang Diyos, ibig sabihin lang nito, is this. Ang Diyos ang tumatawag ng mga lingkod na magiging pastor ng kanyang iglesia. So, yan yung kanyang prerogative. Alam natin na ang Diyos ay soberano at siya yung naglalagay ng leader sa kanyang iglesia. Kaya nga, dito, di na natin ito pwedeng galawin pa, di na natin ito pwedeng, ito ay non-negotiable na alam natin, sovereign ng Lord. And then, siya lang yung makakapagbigay ng leader sa kanyang iglesia. Malinaw naman kasi yun na sinasabi ni Pablo sa kanyang sulat. And God gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers. So, malinaw, mga kapatid, ang Diyos ang nagbibigay ng pastor sa kanyang iglesia. Kaya nga, ang punto dito is this. Ayan. Ang pagtawag ng Diyos ang pangunahing basihan kung ang tao ay tinawag. So, makikita natin, di ba? Let me give you an example. Si Jeremiah, sabi sa Jeremiah, nasa sinapupunan pa lang daw siya ng kanyang magulang. Tinawag na siya ng Diyos para maging propeta. Just imagine, wala pang nagagawa itong taong ito sa kanyang buhay. Nakaasa pa ito sa kinakain niya sa loob ng tiyan ng kanyang magulang. Pero sinabi ng Diyos, nasa sinapupunan pa lang ikaw ay tinawag na kita bilang maging isang propeta. So ang Diyos ang nagtatakda, ang Diyos ang nagbibigay ng leader sa loob ng iglesia. So yun yung isang elemento. And then pagdating naman sa pangalawang elemento, yung tinatawag natin na man. So again, ang Diyos ang nagbibigay, pero meron din tinatawag na element of man. At yan yung tinatawag nating internal call and external call. Doon naman ito sa tao, doon naman ito sa lalaki na titindig at maglilid sa kanyang iglesia. Sabi natin, ano ba yung internal call? Internal call is, it means internal desire or overwhelming passion or aspiration to the pastoral office. So hindi pwede ngayong papasok sa office ng pagpapastor, wala siyang desire. Hindi pwede na mapipilitan lang siya, hindi pwede na out of necessity lang kaya siya magiging pastor. Kung hindi siya mismo sa sarili niya, meron siyang overwhelming desire, meron siyang overwhelming passion na maging pastor. Kumbaga ito yung kanyang pinagpipray, ito yung kanyang nais na maging ministry sa loob ng iglesia. Kaya nga sabi ni Pablo sa 1 Timothy 3:1, this is a true saying, if a man desire the office of a pastor or of a bishop, he desired a good work. So nandun muna
may internal desire muna. Meron muna siyang sinasabi natin na, ikaw ba gusto mo magpastor? So, kailangan, deep within his heart, and with all honesty, kailangan maging honest siya dyan na talagang gusto niyang maging pastor. Hindi niya pwedeng dayain yung kanyang sarili, kasi sarili niya lang naman talaga yung dadayain niya dyan sa harapan ng Panginoon. Kung wala ka talagang desire, therefore, huwag mong hayaan na pumasok ka dyan sa ministry of pastoral office. So, anong punto natin na binigay dito? Sabi natin, a truly called man possesses a genuine and irresistible yearning and holy drive to be in the ministry. So, meron siyang desire talaga. Burning desire. Irresistible pa nga yung sinabi dyan ni Pastor Amen. So, ibig sabihin, ito yung laman, ito yung burden ng kanyang puso, ito yung kanyang pinagpipray. Kumbaga, every time na kapag nag-uusap sila about dito, ay meron siyang desire na pasukin itong ministry na ito. Therefore, ibig sabihin lang, anong lesson natin dito? Ang lesson is a holy desire for pastoral office is not desiring for power and prestige, but desiring a noble task. Hindi ibig sabihin, so hindi tama na aasamin mo ang pagpapastor para masabi mo na ikaw yung pinakamalakas o pinakamakapangyarihan sa loob ng iglesia, o masasabi mo na ikaw yung, alam mo yun, ako yung sentro ng iglesia. Hindi ka nagde-desire ng pastoral office para sa kapangyarihan o para sa opisina, kung hindi nagde-desire ka ng isang napakagandang trabaho sa loob ng iglesia. So sana hindi ganyan yung maririnig natin kapag nagtanong tayo, no, ba't gusto mong magpastor? Siyempre, pag pastor ka, para kang celebrity, lalo siguro kung may YouTube channel ka pa o may Facebook page ka pa, makikilala ka ng mga tao, pag nakita ka, magpapapicture sa'yo. May mga ganung klaseng prinsipyo ba? But no, ang pinakauna at dapat na makita ng isang magpapasok dyan sa ministry na yan, makita niya na yung trabaho na yon ay napakagandang trabaho at hindi dahil sa kapangyarihan. So yun yung internal, at siya lang yung makakasagot niyan kung talaga bang tinatawag siya ng Panginoon sa office na yan. Okay, so ngayon, ito yung pangalawang call o yung pangalawang marka, yung tinatawag natin external call. And dyan, papasok yung tinatawag natin na gifts and character. So, hindi lang naman ibig sabihin na kapag dinesire niya na, gusto ko magpastor, sige, pwede ka nang magpastor. Total, gusto mo pala, overwhelming passion ka pala sa pagpapastor. Hindi pwede na okay na yon. Kailangan may tinatawag pa rin na external call. May tinatawag pa rin na gifts and character. So, ano ba yung gifts and character na sinasabi natin? Well, primarily, na tinitignan natin na gift ay yung tinatawag natin kakayahan niyang magturo. Kailangan ng pastor ay meron siyang abilidad. Kumbaga, kaya niyang ituro yung salita ng Diyos with all faithfulness and accuracy sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Hindi pwede na kaya niya lang magturo, pero hindi naman talaga niya tinuturo kung ano yung whole counsel ng Panginoon. So again, napaka-crucial nito kasi doon nga sa sinabi natin sa Ephesians chapter 4 verse 11, sinabi natin doon, God gave some prophets, evangelists, pastors, then meron yung sumunod, and teachers. Pag ininterpret mo yon sa original Greek, hindi po yun magkahiwalay. Hindi magkahiwalay yung pastors na panawagan at teachers. Kung pastor ka, automatically teacher ka. Kasi nagtuturo ka ng salita ng Diyos. So therefore, kailangan marunong siyang mag-able to teach. Kaya niyang i-handle yung Word of God ng tama. So, tignan natin kung magiging pastor ba natin, yung itatalaga ba nating pastor sa iglesyang ito ay talagang marunong magturo ng salita ng Diyos. Now, hindi lang naman ibig sabihin na kapag marunong siya magturo at dinidesire niya yung pagpapastor, therefore, pwede na siyang maging pastor ng ating iglesia. Hindi pwede na magaling lang siyang magturo, okay na.
baka madala lang tayo sa kanyang husay sa harapan ng pulpito, pero pagdating sa tinatawag nating moral qualifications ay bagsak siya. Kailangan nandoon din yung tinatawag natin na karakter. Nandun din yung tinatawag natin na moral qualifications. Ang galing mo nga mag-preach, ang galing mo nga mag-handle ng Word of God, pero pagdating naman sa pakikitungo mo sa magulang mo, hindi mo ginagalang, or di naman kaya ay magkaaway kayo ng kapatid mo most of the time. Kumbaga, nandoon yung pagiging irritable mo, mabilis kang magalit, mamaya makikita natin yon. Kasi nga, sabi diyan ni Pablo, he says in 1 Timothy 3:2, Paul emphasizes absolute necessity of this characteristic. Ano yon? He says, the overseer or the pastor must be above reproach. Above reproach means wala siyang sabit. Baga, hindi siya mapupulaan sa kanyang pamumuhay. Lantad yung buhay niya sa loob ng iglesia, wala siyang tinatago. Dapat kilala siya ng church na ganito yung kanyang buhay. Hindi pwede na magugulat na lang yung church. May mo pala si ba't ngayon lang namin nalaman yan? Hindi pwede na mayroon siyang tinatago sa loob ng iglesia in terms of may mga qualifications na binigay. So sabi ni John Piper sa usapin ng pagiging above reproach is this. Sabi niya, ayaw na. Ayun. Sabi ni John Piper, coming at the head of the list, it puts a tremendous emphasis, sabi niya doon sa above reproach, on what a person's reputation is. The focus here is not a person's relationship to God. Hindi yun yung usapin. Pag pinag-uusapan yung karakter, hindi yung relationship mo sa Diyos, but how others see Him. Paano ka makitungo sa ibang mga mananampalataya. Not only sa believers, but even sa mga hindi mananampalataya. Di ba? Minsan, ganyan tayo mag-isip. Hindi lang ito sa mga magpapastor. Kung hindi, minsan sinasabi natin, hindi ko kayo papakailaman sa buhay nyo. Bahala kayo sa buhay nyo, bahala ako sa buhay ko. No! Hindi tayo nilikha ng Panginoon na sabi nga ng isang awit, and actually biblical yun, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kung saang society ka nakalagay, lahat yun is interconnected ka doon. And kung sa lugar ninyo, hindi maayos yung testimony mo bilang magpapastor ka at ang ganda ng testimony mo sa loob ng iglesia, hindi pa rin po yun pwede. Hindi po pwede na okay ka sa loob ng church, pero pagdating sa society nyo, kitang-kita kung paano ka mamuhay doon, that's wrong. Hindi pwede na maging pastor ang ganon. Bakit? Andino kasi ng mga qualifications. Sabi diyan, he must be a husband of one wife, meron siyang domestic piety, meron siyang sound judgment, social graces, meron siyang self-denial, gentle, not quick-tempered, and proven maturity. So sa mga bagay na yan, saklaw niyan, hindi lang sa loob ng iglesia, sa lahat ng dako ng kanyang pamumuhay. Saan man siya nilagay ng Panginoon? Sa loob ng paaralan, sa trabaho, sa society man, sa loob ng court, o saan man yan. Kailangan makitaan siya ng pagiging above reproach sa lahat ng bagay na binigay na yan. Sabi ni Jason Hilopoulos, sabi niya, a legitimate call manifests itself both internally and externally. So, di pwedeng maghiwalay. Kailangan nandun pareho yung internal call at external call. It is not enough to have a sense that one is called if no one else confirms it. Neither is it sufficient that a group of individuals or even a church believes a man has the gifts if he senses no call of God on his own life. Ibig sabihin, kahit sabihin ng church na sige, ikaw na magpastor sa amin, nakikita namin na ikaw ay qualified sa mga qualifications, ikaw ay may gift sa pagtuturo, pero kung sa sarili niya, hindi siya sigurado na tinatawag siya ng Diyos, hindi siya pwedeng pumasok doon. So, kailangan magkasama yan. Walang mababawas dyan. Kung i-illustrate ko yan, let me echo yung sinabi ni Pastor Noel, yan ay parang H2O, na tubig. Pag tinanggal mo yung H doon, hindi na yun magiging tubig. Pag tinanggal mo yung O doon, tira mo yung H, di na rin yun magiging tubig. Kumbaga, yun yung complete na kailangan nandoon
bago natin masabi na talagang tinawag siya ng Panginoon sa pagpapastor. Now, sino yung magko-confirm nga niyan? Sino yung mag-affirm? Ang church. Ang church ang magsasabi ng mga qualifications ay na-meet ng taong ito at meron siyang gift of teaching. So, sabi natin dyan, the church alone can validate and confirm a person's claim and calling. So, napakahalaga po pala ng responsibilidad ng iglesia pagdating dito. Hindi tayo pwede maging naive. Hindi tayo pwede maging ignorant. Hindi tayo pwede maging go with the flow lang sa paglalagay ng pastor sa iglesia. Kailangan tayo mismo bilang iglesia, alam natin yung ginagawa natin. Alam natin kung bakit natin siya nilagay sa office. Kasi at the end of the day, kung hindi yan tinawag talaga ng Panginoon, wala tayong ibang sisisihin kung hindi ang ating mga sarili. Kung hindi ang iglesia. Kasi isipin ninyo, pag mali yung nilagay nung, dati akong pastor, meron akong itatalagang isang pastor. And then yung tinalaga ko na yon without the confirmation of the church, ay nahulog sa immorality. Anong sasabihin ng church? Hindi naman niya kasi kami pinakinggan. Sarili niya lang yung sinunod niya, kaya yan naging pastor dito. So, dahil hindi nga tama yun, ang gagawin natin, isang buong iglesia ang magdidesisyon kung sino ang magiging pastor at kung ano yung maging desisyon ng iglesia, wala po tayong magagawa doon. Yun ay kalulugdan ng Panginoon at yun yung nilagay ng Lord sa puso ng bawat isa kung ano yung kanyang magiging kalooban sa kanyang iglesia. I hope naiintindihan natin na bagamat tayo yung nagdidesisyon bilang isang iglesia, let's say we are 40 or less than 40 na membership, then kung ano yung maging desisyon ng 40 or less than 40 na members na yun, soberanong pagkilos ng Diyos yun. Makonfirm man o hindi ang candidate for eldership, wala sa atin magsasabi na failure tayo. No. Sovereign ng Lord. At yun yung kalooban ng Panginoon sa loob ng iglesia through His church. Yun yung confirmation natin kung ang pastor ba na to ay talagang tinatawag ng Panginoon sa iglesia nito. Ayun, nagigets po ninyo yung punto natin dito. Sabi natin, it is the church led by its elders who assesses, appreciates, validates, confirms, and recognizes if a man has qualifying gifts and character. Hanggat hindi kinukonfirm ng church ang tao na yon, anumang tingin niya sa sarili niya, hindi po siya pastor. Hanggat walang confirmation ng church, hanggat ang church walang quotation and na-meet yung percentage na binigay nila sa kanilang bylaws, hindi siya pwedeng magpastor at hindi siya totoong pastor. Ang tawag natin doon ay what? Illegitimate. So, kung gusto niya magpastor, wala tayong magagawa doon. Pero at the end of the day, sa harapan ng Diyos at sa kanyang salita, hindi niya na-meet yung pinakang qualifications and wala na tayong pwedeng sabihin sa bagay na yun. Now, knowing na tinawag siya ng Panginoon, nilagay siya ng Panginoon sa kanyang iglesia, ano yung sunod na gagawin niya? Papasok dyan yung tinatawag nating pastoral work. Again, dahil nga may panawagan, may confirmation, sabi natin, without pastoral calling, there's no pastoral work. Kung walang pagtawag, walang trabaho ng pagpapastor. Kung ikaw, inaakama mo yung sarili mo bilang pastor, nakawawain mo lang yung sarili mo. Kasi nga, hindi ka naman tinawag doon. Ba't mo gagawin yung trabaho na hindi naman yun yung calling mo? Again, babalik tayo. Saan ka ba tinatawag ng Panginoon? Kung saan ka tinatawag ng Panginoon, doon ka magtapat, doon mo galingan, doon mo ibigay lahat. Kung hindi ka tinawag sa pagpapastor, huwag mong i-claim. Huwag mong kunin yung office. Huwag mong kunin yung trabaho ng pagpapastor. Pero di natin sinasabi na, si Brother John nag-preach, nagtuturo. Hindi ba yan ay pag-usurpate ng pastoral office? No, hindi. Hindi yan pag-a-assume. Tinatawag natin dyan ay common means of grace and we have gifts pagdating sa mga usapin na yan. Pero, kung nag-a-act ka na parang pastor na sa loob ng iglesia, without calling, without confirmation of the church, it's wrong. Actually, pinapahirapan mo lang ang sarili mo kung ginagawa mo yung bagay na yon. Bakit? Kasi nga, sabi natin, tinawag na Diyos, siya yung mag-authorize nun,
And therefore, siya rin yung mag-enable dun sa tao na yon. So kung hindi niya mamimit yung tatlong elements, yung God, man, and church, walang biyaya, walang pangakong biyaya dun sa tao na yon na kaya niyang pagtagumpayan yung pastoral ministry in spite of difficulties and trials, problems, heartaches na kanyang haharapin, sleepless nights ng kanyang buhay, mapagtatagumpayan niya yun kasi tinawag siya ng Diyos, kinonfirm siya ng church, ang Diyos ang mag-authorize at ang Diyos din ang mag-enable sa kanya doon. So sana, kung naghahangad kang magpastor, huwag kang mag-skip doon sa tatlong elemento na yon. Kasi ikaw din talagang kawawa, stressful ang pastoral ministry at kung hindi legitimate yung calling mo, at the end of the day, kawawa ka at kawawa rin ang iglesia. So again, sabi natin, bilisan na lang natin, ang Diyos ang nag-authorize, men duly called are the only ones who should take the pastoral work. And then, sabi nga natin, to occupy the office without being duly called is usurpation to Christ's authority. And then, pangalawa, enables the calling of God, the right directions that God has promised to be with the pastor in the disposition of his duties. So yun yung sinasabi ko, may pangako ang Diyos. Kumbaga, itong taong ito, pag tinawag siya sa ministry na yan, at dahil sigurado siya na tinawag siya dyan, yung mga promises ng Lord sa kanyang mga lingkod na nagpapastor ay talagang parang, alam yun, parang lubid sa kanya yon na yun yung kanyang lalapitan para kanyang kapitan sa lahat ng panahon ng kanyang pagsubok. No, beware to take the pastoral work and fill the office without the due calling of God as confirmed by the church is an act of presumption of the grace of God. So, ayan yung sinasabi ko sa atin kanina. So, kung walang pagtawag, mga kapatid, don't assume the office. Don't take the office. Kasi nga, you are presumption. Yung grace, you are acting na kala mo is nasa kamay mo yung biyaya ng Panginoon, which is ang biyaya ng Diyos ay pinangako niya sa talagang qualified at kinonfirm ng iglesia na magpastor sa kanila. So, in line of that, ano ngayon yung kailangan gawin? Nakita natin, very crucial yung calling, very crucial yung pastoral work. Ngayon, bilang isang iglesia, kung may tinawag tayo sa ministry at nagtatrabaho itong taong ito, ano ngayon ang gagawin ng iglesia para dito? Well, ito yung pangatlo, yung tinatawag natin pastoral remuneration. Ibig sabihin lang nito, ay ito yung salita na mas madalas na ginagamit ay yung support. Yung pastoral support. Ano ba yung kailangan ngayon gawin ng iglesia pagdating sa loob ng sa kanilang pastor? So, pagdating sa church, alam po natin may need of finance. Alam natin yan. We thank the Lord dahil transparent na tayo pagdating sa ating kaperahan sa loob ng iglesia. Wala tayong hocus-pocus. Hocus-pocus ba yung tawag doon? Hocus-pocus na parang nangangapa tayo, ano na bang kalagayan ng ating church pagdating sa finance. We thank the Lord, meron tayong mga treasurer, may mga secretary tayo na willing to serve para maging utilize, makita natin yung kaperahan natin. Alam natin na meron tayong need of finance sa loob ng iglesia. Kaya nga hindi natin nais na mag-fall tayo sa extreme ng pagsusupport sa pastor, at the same time is yung kawalan naman ng suporta sa pastor. So kailangan, bagamat alam natin yung need of finance, kailangan maging wise tayo, maging biblical tayo, paano ba natin ginagamit yung pera sa loob ng iglesia. O, hindi pwede na kapag may pera na tayo, gagawin na lang natin agad yung tingin natin na okay, kailangan natin maging matalino dito. So sabi natin, tandaan natin, pastoral ministry is a noble task according to God, regardless of what the world thinks. Huwag sana tayong magaya sa mundo na ang tingin sa pastoral office ay KJ, inferior calling, on inferior call, work. Huwag sanang maging ganon. Tandaan natin na ang pastoral ministry ay isang noble task, noble calling. Ano man ang sabihin ng sanglibutan sa pastor, hindi natin dapat tignan ng pagpapastor na parang napakababa lang at very common work lang sa atin. And this is
sad sa akin nito, sabi ko nga sa inyo sa school namin, alam niyo po ba ang tawag sa akin doon, Pastor Jan? Kasi nga, nung graduate na ako nung June 8, prior pa nga may graduation, may practice pala sila, kaya pala ganoon, kasi before pa, naririnig ko, basta graduate ka sa school, automatic tinatawag nilang pastor. Di ko alam kung ano yung pinanguhugutan nila doon, saan nila sinasandal yung principle na yun. Pero may iba naman na legitimate talaga, right after the graduation, tinatawag ng mga churches na mag-work doon. Ang tawag nila doon, not as like yung tinatawag natin na pastor dito, na nasa authority ng scripture. Ang tawag nila doon is associate pastor. Ano associate pastor? Parang alalay ka lang ng pastor. Pastor ka, pero alalay ka lang ng pastor. Parang may bata-bata ngayon si pastor. Boy, mag-evangelism ka doon. Ako nang bahala dito sa gawain sa loob ng iglesia. Hayo ka doon. Parang ganun yung dating. Pero, hindi kasi ganun. Hindi, again, kaya pala ganun. Kasi nga, nung graduation, nakita ko, may commissioning. Kinumission kami ng mga graduates sa gawain ng pagpapastor. And kaya pala ganun na lang din kalakas yung mga student na fresh graduate na magpatawag ng pastor. Pero, hindi kasi ganoon. Hindi dapat natin ipantay sa ganung level ng pagtingin ang pastoral calling, ang pastoral ministry. Kailangan makita natin na it is a serious calling and at the same time a noble task na binigay ng Panginoon sa kanyang lingkod. So regardless, ano man ang tingin at sabihin ng mundo, yun ay napakaganda. So ngayon, punta tayo sa usapin ng pagsusupport. Kung ang pastor ay tinawag, the pastor should be funded and supported upang magpatuloy niyang magawa yung kanyang work na inumpisahan niya nung tinawag siya ng Diyos. Hindi naman pwede na pabayaan natin ang ating pastor sa kanyang pangangailangan, sa kanyang sa mga pagsuporta. Kung hindi, dapat ang iglesia ay dapat willing to fund yung kanilang pastor. So, maging direct to the point. Pasahudin natin yung ating pastor. Hindi pwede na hindi natin siya bibigyan ng kanyang pangangailangan. Well, I'm not saying this dahil nga nasa candidate ako o candidacy ako ng pastoral office. Sinasabi ko po ito kasi ito yung biblical. Huwag sana tayong marindi kapag naririnig natin ang usapin ng pera pagdating sa loob ng iglesia. No. Kailangan niya yan. Now, sasabihin ko, bakit kailangan natin suportahan in terms of financial? Bukod pa yung mga emotional, spiritual, physical support natin sa ating pastor, bakit kailangan muna ito nating pag-usapan? Well, malinaw kasi, sinabi ito ng ating Apostol Pablo sa Galatians chapter 6. Sabi niya, one who is taught the word must share all good things with the one who teaches. Sabi ni Paul, yung isa na nagturo sa inyo ng salita, bigyan nyo rin naman ng mga mabubuting bagay kayo ng mga tinuruan. Ibig sabihin, ang konteksto kasi dito, sharing the good things to the one who taught you, sabi din ni Paul, so yung word na taught dyan, ito yung pagtuturo o yung nagtuturo sa'yo on a regular basis. Ito yung Sunday by Sunday, na tumatayo sa pulpito, naghahanda ng sermon, naghahanda ng Sunday school, nagpe-prepare for Lord's Supper, sa prayer meeting, o ano pang trabaho sa loob ng iglesia. And primarily is yung teaching and preaching the word of God. So, ibig sabihin, sinasabi ni Paul na yung mga nagturo sa inyo ng word, nagturo sa inyo ng salita ng Diyos, all the good things to the one who teaches you. Share all the good things to the one who teaches you. So, ito ang argument ng New Testament. Kung ito ay tinawag ng Diyos, ito ngayon ay nag-work na, nagtatrabaho na siya sa loob ng iglesia. Implikasyon nito is what? To support that one. To support that person na nag-work. Kaya nga ito yung ating sequence dyan. Calling, shepherding, funding. Tinawag, nagtatrabaho, susuportahan.
Di ba? Kitang-kita rin naman natin yan sa mga missionaries. Tinawag, nagmimisyon, sinusuportahan. So yan yung prinsipyo ng gawain ng Panginoon maging sa mission at sa loob ng iglesia. Now, ito ay noble task. Noble task din ito sa loob ng iglesia. Kung may noble task ang pastor, ang pagpapastor, again, ang pagsusupport sa mga ministro o sa mga alagad ni Kristo ay noble task din naman na ipinagkatiwala sa iglesia. So again, hindi po pwede nasasabihin ng church na ang Diyos naman pala ang tumawag sa iyo ang Diyos na lang ang bahalang mag-provide sa mga pangangailangan mo. Hindi pwede nasabihin ng iglesia na yan na mamuhay ka sa faith. Totoo yun. Pero may obligasyon ka. Tandaan natin, after tawagin ng Diyos ang taong ito, at siya ay nag-work na, mayroong seryosong responsibilidad ng church na to fund that person. Seryoso yun. Huwag nating isipin na kawalan ng iglesia kapag sinusuportahan nila ang kanilang pastor. No. Gain ng church yun dahil yun yung disenyo ng church. Yun yung disenyo ng Diyos sa kanilang iglesia para sa kanilang pastor. Na suportahan nila ang kanilang pastor. So, again, the practical implications. Sabi diyan, if God calls a man, the church is biblically mandated to separate that man and sustain the office. Kung tinawag natin ng isang tao na to sa pagpapastor sa loob ng iglesia, ang trabaho ngayon o yung mandato ngayon ng iglesia is to separate that man and sustain the office of pastoral ministry. So, ibig sabihin, gagawin ng church yung lahat ng kanilang makakaya para masustain yung man na yon at patuloy niyang magawa yung work niya na kanyang inumpisahan. So, again, ito yung sequence dyan para mas maintindihan natin. There is an uninterchangeable sequence. Lawful calling leads to lawful shepherding, leads to lawful funding. So kung talagang tunay na tinawag yan ng Panginoon at nag-work siya ng trabaho na tunay, then yung tunay na pagsusuporta ay dapat ibigay ng iglesia. Now, let me support yung mga prinsipyo na yan mula mismo sa Scripture. Scripture justifies ministerial deference and support based on the minister's work. So, pansinin niyo po yung mga text na ipapakita ko sa inyo. Binibigyan ng rason ng salita ng Diyos. Bakit kailangan suportahan? Bakit kailangan ito ang gagawin ng church sa kanilang pastor? Take note, lagi po itong connected doon sa kanyang office at sa kanyang trabaho. Hindi dahil nakakaawa kasi si pastor, kaya suportahan natin. Hindi pwedeng out of mercy lang, kaya natin gagawin yon, or pity lang, kaya natin gagawin yung bagay na yon. Lagi dapat connected sa kanyang trabaho. Dahil nagtatrabaho itong taong ito, dahil ito yung ginagawa niya, ito yung dapat gawin ng iglesia. Pansinin niyo yung sinabi ni Pablo sa 1 Timothy. Sabi diyan, elders who rule well, are worthy of double honor. Ibig sabihin, yung mga nag-rule, yung mga nag-work sa loob ng iglesia, they are worthy of double honor. Pero may salita, well. Marami naman kasi talagang nag-lead, nag-rule sa loob ng iglesia, nakakala mo sila yung Panginoon sa church. Tapos di ba magdedemand pa ng increase sa kanilang salary. And isipin mo, ang gusto pa, magkaroon din siya ng chikot para kapantay niya yung mga high class na pastor din na kilala niya. Hindi naman ganun yung dapat maging prinsipyo ng pastor. Mahalaga na susustain siya. At kung nagtatrabaho naman kasi ng maayos yung pastor, may obligasyon talaga ng iglesia na suportahan siya. Huwag natin hayaan na nag-work ng trabaho yung pastor, pero yung church nonchalant sa kanilang pastor. Hindi po pwede yun. Kasi merong binigay na mandato sa pastor. Ang tawag nga dito, actually, is benevolence ministry. Kumbaga, kailangan talagang nandoon
puso at yung pagmamahal ng miyembro sa kanilang pastor when it comes to the need of their pastor. So ito yung honor. Pakinggan lang natin yung sinabi dito ni balikan lang natin. Sabi nga dyan, one who is taught the word must share all good things with one who teaches. Sabi ni Matthew Paul dito sa talatang ito, sabi niya dito, the text teaches us that it is the will of God that ministers should be maintained at the charge of church to which they minister. And it is but an act of justice. Makatarungan lang talaga yon. Hindi yun, walang lose doon, walang win-win situation yon, and God glorifying yon. For they do but communicate temporal things to those who communicate to them much more valuable things. So, sabi dito ni Matthew Paul na yun yung tama, yun yung just na gawin ng iglesia. Kung nagro-rule, nagtatrabaho, ginagawa niya lahat ng makakaya niya sa loob ng iglesia, pinapanalangin niya yung mga miyembro, nangangaral siya ng may katapatan. It is the work of the church to support, communicate temporal things to those who communicate to them much more valuable things. So, sabi nga ni John Calvin dito, hindi ko na lang nilagay, kung hindi gagawin ng iglesia yung ganoong klaseng prinsipyo, yun yung apektado ang buong iglesia. Madedeprive yung church kung hindi isusupport yung mga nasa ministry. Because kung ito ay gumagawa naman ng tama at nagiging blessing, ang church ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, at yun ay magkakaroon ng malaking problema. Okay, so again, punta tayo sa paggalang. Bakit kailangan galangin naman ang pastor? Well, dito papasok yung ating mga preferences. Siyempre, respect yan. Alam natin na talagang may mga pagkakataon na kailangan mawin mo yung respect ng tao na yan. Pero hindi kasi tayo ganun. Meron tayong biblical basis bakit kailangan natin sumunod at galangin yung ating pastor in terms of his education, in terms of his age, in terms of kanyang kakayahan sa loob ng iglesia. May binigay muna na text ang scripture bakit kailangan natin siyang galangin. Anong sabi ng 1 Thessalonians 5? Ang sabi ni Pablo dito, sabi niya dyan, and brothers, we beseech you to know those who labor among you and are over you in the Lord, and who admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Be at peace among yourselves. So sinasabi dito ni Pablo na yung mga nag-work sa inyo, yung mga nagpapagal, yung nag-a-admonish sa inyo, igalangin nyo sila, mahalin nyo sila for the work, for the sake of their work, for the sake of their office. Sa pagiging pastor nila, gawin nyo yung sa abot ng inyong mga makakaya, magpakumbaba kayo, mahalin ninyo yung inyong pastor. Kung nakikita nyo naman na ginagawa niya yung lahat ng kanyang makakaya para mahalin ng iglesia at gampanan yung kanyang tungkulin. So, bakit mo dapat i-respect yung pastor? Hindi ito issue dito ng single ba siya, matanda ba siya, bata ba siya. Dapat mo siyang i-respect again because he labors. Kasi nagtatrabaho siya. Kasi nag-work siya bilang isang pastor. Again, connected ito sa office niya at sa kanyang trabaho bilang pastor. Another text, Hebrews chapter 13 verse 17, sabi diyan, obey your leaders, for they are keeping watch over your souls. Minsan parang parang yung bago sa pandinig natin to. Overwatch and keeping watch yung ating mga souls. Nag-gets ko to, naging spiritual monitor ako sa school. Anong spiritual monitor? Baga, i-check mo sa kanila kung spiritual pa ba sila o anong ginagawa nila sa buhay. Baga, ang sinasabi lang dito is, nag-o-oversight sila. May paki sila sa buhay ng bawat isa. Hindi sila nonchalant sa inyo. Hindi sila walang pakialam sa inyong buhay. Kung may problema ka,
Ay, ito yung pastor mo, pag sinabihan mo yan, make sure ipapanalangin ka yan. Kung yung may pangangailangan ka, magsabi ka dyan, hindi niya na yan. Sige, pag-pray na lang natin yan. Gagawa at gagawa yan ng paraan para matulungan ka yan. Yan naman kasi talaga yung oversight. Hindi yan yung tinatanaw mo lang, oversight. Hindi. Talagang nandun ka. Nakakasalamuha ka ng mga miyembro. Open yung bahay mo, open din yung bahay nila sa'yo. Hindi pwede na pagsasaraduhan mo ng pinto, andyan na si pastor. Hindi pwedeng ganon. Hindi mo pwedeng hayaan na ikaw mismo yung puso mo, sasaraduhan mo agad ng puso yung nilagay ng Diyos sa'yo bilang magpastor. Tignan mo muna kung talaga bang yung taong ito ay mapagkakatiwalaan o hindi. Huwag mo hayaan na mapangunahan tayo ng ating emosyon pagdating sa pagtrato natin sa ating pastor. Sino sa atin dito na dumating yung punto nung mga nagka-problema tayo na lumapit pa rin naman talaga tayo sa ating pastor. Lumalapit at lalapit ka. Dahil alam mo na itong taong ito is inilagay sa iyo yan ng Panginoon para tulungan ka sa iyong mga pinagdadaanan at sa iyong buhay. Wala man siyang may bigay sa iyo. At least you know, papanalangin ka niyan. At least you know na nasa prayer list ka ng tao na yan. So again, malinaw, hindi tayo blindly sumusunod sa pastor. Hindi rin tayo blindly pinapasunod dapat ng pastor. Na parang giveaway lang ang support sa pastor at yung ating respeto. Kung hindi, ang nangyayari kasi, meron nang ginagawa yung pastor. Actually, response na lang. Response na lang yung ginagawa ng church dito. Nauna na, yung trabaho ng pastor na nakalagay, na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang iglesia na pinagpapastoran. So, dito, ito pa lang, actually, dalawang verses lang yung ginamit natin. Passages lang yung ginamit natin para suportahan yung bagay na yun. I hope na natututo po tayo dito. So, let me end sa reflection na dalawa na kinuha ko rin naman kay Pastor Ramen. Ito yung para rin naman sa mga magpapastor. Sabi yan, the peculiar nature of the work of the pastor is better complemented financially. So, napakagandang trabaho ng pastor. Kung talagang nag-work yan, church, trabaho po natin na suportahan ng pastor. So, dahil nga ito ay nag-work na, better lang na suportahan siya ng church. Hindi pwede na sasabihin mo na bahala na ang Panginoon sa buhay mo. Well, again, trabaho pa rin yung kanyang ginagawa. Nung mga una kong pasok sa Bible school, against ako dito. Parang kailangan mong tapatan yung salary ng pastor pagdating sa usapin ng kanyang salary. Dapat 'di ba lagwit lang? Dapat sapat na yan. Huwag siyang mag-demand na practically speaking, hindi uubra yung ganoong prinsipyo natin. And biblically based, meron talagang responsibilidad ang iglesia. Again, bakit? Nagtatrabaho yung tao. Nakawawa yung mga pastor na alam nyo yun, na dahil nga 8 hours or hindi man 8 hours, 5 hours a day siya nag-work para pagtuunan ng pansin yung kanyang paghahanda ng sermon, pag-o-oversight sa iglesia, pero ang iglesia ay pinapabayaan yung kanilang pastor. Pero again, bilang pastor, kung ikaw mag-a-aspire ka mag-pastor, and this is a reminder din sa akin kung anong kalooban ng Panginoon, ang best solution dito pa rin ay hindi ang mag-rest sa kakayahan ng church. Dahil again, kung tinawag ka ng Panginoon sa pagpapastor, ang Panginoon pa rin naman ang mag-sustain sa iyo sa lahat ng pangangailangan mo. So, bagamat may mandato sa loob ng iglesia na kailangan suportahan ng church ang kanilang pastor, ang pastor hindi naman yan magtitiwala sa tao at the end of the day kung hindi dapat sa Panginoon na tumawag sa kanya. Pangalawa, the church does not simply commit itself financially
to a person or a cause without a scriptural mandate or principle. So again, napansin nyo po, yung church, supportahan nyo to. Hindi dahil marami tayong pera. Supportahan nyo to. No, hindi ganon. Bakit? Kasi nga nagtatrabaho na siya. Separate siya for the office. So it means na yung funds ng church, hindi siya kagaya ng, again, sabi nga ni Pastor Amin, hindi siya kagaya ng DSWD o ng Porpis. Yung church ng funds ng church na hindi natin gusto lang natin na ipamigay sa mga mahihirap. Well, hindi nga po ako against sa benevolence ministry. Pero yan ay pera ng Panginoon. At dahil yan ay pera ng Panginoon, kailangan nating suportahan yung gawain ng Panginoon. At sino ba yung pangunahing nag-lead sa gawain ng Panginoon? And none other than but the pastor himself. So, again, hindi ito pera ni pastor. Wag dumating yung time no, na ang may kapit ng pera ay, alam mo ba, may mga churches na pag-tithe sa pastor, pag-offering sa church. Isipin niyo kung bukod pa yung sahod niya doon. Pero may mga iba talaga sa ibang mga churches, and I heard it from sa mga professors ko, kasi nga, syempre mga legends na rin sila pagdating dito. Lahat, kanya. Kapit niya, lahat ng pera. Siya nang bahala mag-distribute. Very, yun, linaw na sinabi ng scripture, for the love of the money is the root of all evil. So, kapag nahulog ka doon, mahirap makatakas kapag nilamo ka ng pera. Magulat ka dahil ito may kapit nagulat kayo, si pastor may kapit ng pera ng church. Isang linggo pa lang lumilipas, may NMAX na si pastor. Isang taon lang, magugulat yan, naka-Raptors na, naka 4 wheels na. And may mga Rolex pa sa, buti lang, hindi aabot ng ganun yung offer natin dito, no? So malabo kung dito. Pero, very practical lang. At hindi natin kailangan ito iwasan dahil ito yung nangyayari po talaga mismo sa loob ng iglesia. So, again, sabi ko nga, church money is God's and therefore to be utilized in accordance with the mind of Christ. Ano ba yung mga gusto ng Panginoon? Gusto ng Panginoon, lumago tayo sa salita. And let me use this opportunity. We thank the Lord. Meron tayong maayos na speaker na nagagamit and you heard me ng clear and sound. Pero how much more, di ba, kung mas ma-improve pa natin yung mga ganitong klase nating pag nasa loob ng iglesia. Because the Word of God, ang ginagamit natin to share it is none other than our voices. So, ibig sabihin, mas mapakinggan ng tao yung salita ng Diyos. Yun yung priority natin. Wala tayong ibang mas priority kung hindi mas ma-immerse tayo sa pakikinig na salita ng Diyos at gawin natin sa abot ng ating makakaya sa biyaya ng Diyos na yung ating congregation hall ay maiwasan yung distraction sa pakikinig at magkaroon tayo ng mas mainam at mas seryosong pakikinig ng salita ng Diyos. Doon natin gamitin, doon natin mas tuunan ng pansin yung paggamit natin ng ating salapi sa loob ng iglesia. And also, for the spread of the gospel. So, di ba, may mga gawain tayo, our mission, our evangelism, yan yung mga trabaho natin. So, dyan tayo magbigay ng panahon. Huwag tayong mag-ubos ng pera. Di ko po, I'm not against sa mga gawain natin na hindi ganoon, pero huwag sana nating i-compromise yung mga ganoong trabaho, mga ganoong gawain natin for the sake lang na magawa natin itong mga bagay na ito. These are our priorities. Therefore, okay nang makompromise tayo dito. Huwag lang itong mga bagay na ito. I hope nagigets niyo po yung punto ko na ito. So again, sa usapin na yon, di bali nang mag-compromise natin yung ilang mga pangangailangan natin sa loob ng iglesia. Huwag lang yung pangangailangan ng ating pastor. Kasi yun yung primary na kailangan suportahan ng iglesia. So yun yung tatlo, pastoral call, pastoral work, and pastoral support. So Lord willing, next week, kung kaya pa, at kung ano yung magiging schedule natin, tingnan naman natin yung plurality of elders. So for now, I hope and pray na natuto tayo sa ating pong pinag-aralan. Any final question
or thoughts na gusto niyo pong ibigay. Pasensya na po at sumobra po ako. Sige po, i-sell na po. Ito tayo muli susunod is ano na. So, being a pastor is the highest calling from God. Ito po ay napakataas na pagtawag mula sa Panginoon. At naniniwala po ako na kapag tinawag ng Diyos, sabi ko man mga linggo, siya yung naglalagay ng pag-ibig sa puso ng isang magiging pastor sa tao na tinawag niya. At siya ay alam natin ng soberano at siya ay gagawa patuloy maging sa mga miyembro. Again po na kung sa calling ako sa sunod Pastoral work po. Pastoral work and pastoral support. pastoral work and pastoral. Magkakasama po sila. Dito sila pwede pag-iwalin. Kasi kapag ang pastor ay talagang ginagawa niya kanyang trabaho at punong-puno ng pagpapala yung kanyang binabanggit na salita mula sa Panginoon, ang pinagpapala yung miyembro, kusa po yan eh. Hindi na dapat kailangan pang o yung bigay ka rin. Kasi ang Holy Spirit po, ang siyang gagawa sa puso ng bawat miyembro. Hindi na po siya kailangan po. Kundi kusa po siya magbibigay. At ang Panginoon po ang siyang gagawa nito sa kanyang puso. Yes, thank you po sa insight, Sister Leonor. Go, John Paul. Thank you so much po, Brother Jen, sa lesson for today. Question ko lang po when it comes to calling. Yung calling po ba kasama din doon yung place ng kung saan nais ng isang tinawag? Kasi may nakalala kasi ako malapit sa akin. Sabi niya, prinsipyo niya, tinawag ako ng Panginoon, pero di ko pa alam kung saan. Kaya ginagawa niya, pupunta sa iba't ibang lugar para natin kung saan siya nais ng Panginoon. So, kapag ang isang tinawag, clinic niya na tinawag siya, and then dun sa lugar na gusto niya, eh hindi siya nilagay doon ng Panginoon. For example, is that the end of the day? Or kung tinawag siya, hindi siya nilagay ng Panginoon doon, does it mean na hanap pa siya ng ibang lugar para kung saan siya tinawag ng Panginoon? Ay, hindi ko yung magulo yata yung tanong. Pero kahit na... Tanong ko lang po, no, nagets ko naman, wala po ba siyang local church? Wala po. Meron siya local church. Pero wala pa siya specific na lugar kung saan. Pero alam ang tinawag na kaya kung saan siya pupunta. Yun. Dun pa lang naman po, makikita na natin na pagdating naman talaga sa calling, hindi naman nakasara lang dito sa apat na sulok yung panawagan ng bawat isa sa atin. Kaya nga may mga, dito pa lang sa church natin, nakita na natin, di ba, may mga lumabas na doon sila tinawag. Pero at the end of the day, kung saan man siya tawagin ng Panginoon, i-reveal naman talaga sa kanya ng Panginoon yun. So hindi siya end of the world kapag dito mo gusto magpastor tapos hindi ka dito tinawag ng Panginoon. So again, kung talagang may desire ka magpastor, regardless kung saang lugar ka tawagin ng Panginoon, kasi di mo nga mapipigilan yun eh, kung saan kanya talaga ilalagay. Gusto niya sa Marawi ka o sa saan mang sulok ng mundo, siya ang Panginoon ang gagawa ng paraan para dalhin kanya sa lugar na kung saan kanya tinatawag. So kung may basbas naman ng pastor niya, yung ginagawa niyang pagpipipreach sa iba't ibang para ma-discern, dito ba ako tinawag, well, di na natin naman prerogative yun. Nasa pag-uusap naman ng pastor niya po yun, at saka siya mismo kung yun yung kanyang conviction sa pagpapastor, kung gusto niya talagang makonfirm kung saan siya tinatawag. Much better siguro kung yung mga churches na pinupuntahan niya ay talagang nangangailangan ng manggagawa. Kasi kung may pastor na doon, talagang mamumroblema siya na... Actually, isang pinuntahan niya ng church, walang pastor doon. Kaya nung nakakwento ako siya, parang nararamdaman nila parang so, pero meron pa siyang kinawagsilan na ibang lugar. So pwede po natin siyang tignan sa lens ng providence
na baka kaya siya dinala ng Panginoon doon kasi nga walang pastor doon at baka doon siya tawagin ng Panginoon. So again, ang calling naman, saan ka man tawagin, talagang doon ka ilalagay ng Panginoon. Hindi mo pwede, pag may desire kang magpastor, hindi pwede na sarado ka lang sa isang lugar. Kailangan saan ka man dalhin ng Panginoon ay willing ka. Doon mo makokontrol na talagang tinawag ka ng Panginoon. Baka kaya mo gusto dito kasi mas malaki yung salary dito o baka dahil ito na yung comfort zone mo, yung mga ganun bang prinsipyo na hindi ka na all out na talagang saan man ako dali ng Panginoon is susunod ako sa kanyang kalooban. Kung ano mali, kung nagpupunta siya as long as na may basbas ng pastor niya at ng iglesia na kanyang pinabibigyan. I hope po na nakatulong. Meron pa po? Any question? Going once? Going twice? Sige po, kung wala na po, we thank the Lord sa natapos po nating discussions. And Lord willing, ay next Sunday na po ang ating confirmation day. And I hope and pray na ma-retain sa atin yung ating pong mga napag-aaralan. Again, as I said sa ating pong group chat, this is not just my benefit. It is for the benefit of the church na mas maintindihan natin kung ano yung biblical principle of leadership. So let's come to the Lord in prayer as we close. Lord, we thank you po sa natapos namin pag-aaral. Salamat sa pagkat may mga panahon kami to study your words, Lord. We thank you dahil alam namin na napakabigat ng inyong mga salita, and without you, without the grace from you and the leading of the Holy Spirit, we can't understand your word, Lord, and wala kaming magiging parang man-centered ang aming mga prinsipyo, Panginoon. Kaya naman, we ask, Lord, na patuloy nyo kaming ilayo sa mga prinsipyo ng tao, kung hindi dalhin mo kami sa kung ano yung sinasabi ng inyong salita at kung ano ang iyong kalooban. And may your name be glorified po sa pag-strive namin sa aming pong pagpapagal bilang isang iglesia to be biblically grounded and at the same time maging gracious sa lahat ng aming mga pinag-uusapan. And Lord, may you always give us a humble heart and a receptive heart na handa rin sumunod at tanggapin kung ano po yung sinasabi ng inyong mga salita. And we ask, Lord, na naman ang maging layunin mo sa iglesyang ito, we help us to trust you and put our faith on you, Lord, because you alone is the sovereign one and nag-orchestrate ng lahat ng nangyayari, hindi lang sa sanglibutan, kung hindi lalo tigit sa loob ng iyong iglesia. Maraming pong salamat sa inyo pong katapatan sa iglesyang ito. Purihin po kayo. Sa pangalan ni Jesus, ito yung aking dalangin. Amen.